Magandang araw po sa ating lahat. Ngayon, ituturo ko po sa inyo ang iba't ibang uri ng mga pagtatali ng lubid na gamit po ang overhand nut. So, syempre, unang-una sa lahat, dapat alam natin kung paano gawin ang overhand nut. Paano nga ba gawin ang overhand nut? So, itong, for example, ito, ayan. So, yung right part of the rope, ilagay mo sa ilalim. Gawin mong loop, ganyan. So, yung nasa ilalim, ipapasok lang natin dito sa ginawa nating loop. And that is already overhand nut. Para saan po ba ang overhand nut? Ang overhand nut ay usually ginagamit po natin ito at the end of the rope. So ito ay ginagamit natin bilang stopper. So kung ito ang ating lubid at the end of the rope, ganyan, lagyan po natin siya ng stopper para po kung ano yung ginawa nating nut dito, hindi po siya mag-slide. So ito guys, pwede natin itong gawing double overhand nut. Double kasi dalawang beses natin ginawa. Para sa akin guys, para ito gawin ang overhand nut, ito, ganyan. So luwagan lang natin, pwede natin sige ibalik muli dito sa butas that is already double overhand nut. Ganyan lang oh. So that is already the stopper of the rope para po hindi po mag-slide ang ating ginagawa. So this is already very useful. Kahit anong gagawin natin guys, pwede nating lagyan ng ganito. Halimbawa, sa ating lubid po para sa ating mga hayop, kung gumagawa po tayo ng ice splice, ito po ay ipinapasok sa ice splice at hindi na po mag-slide yung lubid. So very important po siya kasi napakatibay po nito guys. Lalo na kung naka-double overhand na po siya, napakatibay na po niyan. So overhand nut siya, very useful. So marami pa ko ipapakita sa inyo na uri ng mga nut na ginagamit lang po ang overhand nut. Okay, so pangalawa, gagawa tayo ng overhand nut, siguro mga around mga 10 inches, 10 or 11 inches dito sa, mula dito sa dulo, mga 10 to 11 inches, ganyan, overhand po yan. Ibabalik po natin itong dulo sa ating ginawang overhand nut. Tapos, itong dulo ng ating, yung end part of the rope, gagawa po tayo ng stopper nut. So, katulad na sinabi ko, yung stopper nut is overhand nut. Ganyan. So, ganyan lang kadali, oh. So, pwede na po tayong magtali kung ano yung itatali natin gamit ito. Puros lang ito overhand nut, guys. Ito ay overhand nut at ito ay overhand nut din na nagiging slip nut, di ba? Di ba slip nut po ito? Oh. Bubunutin lang natin to, slip nut na po ito. Yan, di ba? So, ulitin po natin, guys. Yan. So, ibalik po natin itong dulo. So, pwede na natin itong gamitin guys kung tayo ay nagpapakain po ng karabaw o ng baka. Itali natin siya yung lubid po ng ating hayop, ng ating karabaw, baka o kambing. Itali po natin ito sa kahoy. So, pwede na natin iwanan ang ating hayop kung itinatali po natin gamit ang taling ito. So, puros lang ito overhand nut. Nagsisimula lang po sa overhand nut. Hindi na po pwedeng makawala yung hayop ninyo kung itinali natin gamit ito. Okay? So, very simple type of nut. Another nut na aking i-introduce sa inyo guys is magsisimula pa rin sa overhand nut. Katulad nito guys. Ayan. So siguro maybe mga 17 or 18 inches. Ayan. Overhand nut. Tapos ulit ipapasok natin itong end part of the loop. So syempre gagawa pa rin tayo ng stopper nut. Ganyan. Okay. So, ayan. Adjust mo natin. Itong dulo, guys, to make this nut a little bit stronger, i-end po natin ito, guys, ng another overhand para po siya magiging super matibay. Paano? Ito lang, guys. Gagawa po tayo ng another overhand. Pero itong lubid na to ay nasa gitna. Ito, guys. Diba? So, diba, overhand pa rin yan, oh. Diba, overhand. Okay, so ayan, bubunutin na po natin siya. Ayan. So kayo ay may alagang hayop guys, ulit pwede mo itong i-apply na dadalhin mo sa damuhan yung mga hayop ninyo, tapos may kahoy doon, tapos hindi kayo marunong mag-tie ng lubid sa inyong animals, ganito lang ang gawin niyo guys. Napakadali lang. So puros lang po siya, no? Puros lang po siya overhand, but still napaka strong ng ating ginawa
para hindi po makawala yung hayop natin. Okay? So that is the another nut na introduce ko sa inyo. Okay, ito po ang panghuli guys. Ito po ay tinatawag nating fisherman's nut. Pero ang fisherman's nut is ano pa rin siya, overhand nut. Okay, for example, itong kulay blue na lubid. Gagawa po tayo ng overhand nut, pero itong kulay yellow ay nasa gitna. Ayan, make a loop, di ba? Di ba loop ito? Oh. Tapos itong end of the rope, ipasok natin dito sa likod. Ganyan. So that is already overhand nut. So para magawa po natin kumpleto ang ating fisherman's nut, yung kabila naman ang gawin natin. So una, itong kulay blue ang itinali natin. Gumawa po tayo ng overhand nut dito sa blue. Ngayon gagawa tayo ng overhand nut dito sa kulay yellow. Ito. Ayan. So gagawa po tayo ng another overhand nut na nandito po sa loob itong kulay blue. Ang kulay blue na naman ang nasa loob. Kanina kulay yellow. So ngayon gagawa tayo ng overhand nut na nasa loob ang kulay blue. Ganyan. So simple overhand nut. Pwede nating lagyan yan ng stopper nut which is also overhand. At yung isa din, yan, pwede natin lagyan ng stopper nut. I-adjust natin yung lubid. Ganyan. Okay, so mayroon po siyang stopper. Saka yung sa kabila, pwede natin i-adjust din para makalagay po tayo ng stopper nut. Ganyan. So lahat overhand nut. Ayan, oh. So this is what we call, tinatawag nating fisherman's nut. Pwede nating i-adjust ganyan. Pwede natin ibalik sa gitna. So yan lang po ang may tuturo ko sa inyo guys. Different kinds of nut na ang ginagamit natin ay ang basic na nuts na overhand nut. Okay, so thank you for watching my video.